Malabo na ba ang mga mata mo at naisipan mo ng mag-apply ng PWD ID dahil sa malabong paningin? Pag-usapan natin yan. Welcome to Pretty Petty the Podcast. Hello there mga pretty people of the world, the universe rather. Taray Miss Universe yan. Welcome back to another episode of Pretty Petty the Podcast. And sa mga hindi pa ako kilala at hindi alam kung anong meron ang podcast na ito, ako ang inyong millennial tito, Tito Alvin, na magbibigay sa inyo ng mga opinyon na hindi nyo naman hinihingi. Mga opinyon at kuro-kuro tungkol sa iba't ibang problema ng ating mga storytellers kung saan nais na lang malaman kung ang mga desisyon nila sa buhay ay tama ba o mali. But in this podcast, it's going to be pretty o petty. Kung first time mo dito, welcome sa'yo dito sa podcast. And since nandito ka na, i-follow mo na yung podcast para ma-notify ka kapag may bago tayong episodes. Bigyan mo na din kami ng 5-star rating and hindi lang to para sa mga newcomers ha, yung mga long-time listeners natin na hindi pa naka-follow sa podcast at hindi pa nakakapag-rate sa atin. Pwede nyo din gawin yan. Dapat nga noon nyo pa ginawa yan di ba? Na? Charot. Okay. Also another thing, nilawakan pa natin yung ating reach, no? Kasi meron kasing iba na walang Spotify or hindi gumagamit ng Spotify and sa YouTube sila naghahanap ng mga mako-consume na content. So, as of this episode, live na po ang ating YouTube channel. Yes, mayroon po tayong YouTube channel as of this recording. So, pwede nyo na pong mapakinggan or mapanood ang mga episodes ng Pretty Petty the Podcast sa YouTube. So, you can subscribe to me on YouTube kung doon ang tambayan nyo or you can listen to me here sa Spotify just like the usual. Mas maganda kung both nyo kayo follow para kahit saang platform kayo napunta, mapapakinggan nyo pa din yung mga podcast episodes natin. Simultaneous naman ng upload natin to both platforms, no? And the video podcast is available naman also to both platforms, Spotify and YouTube. Okay? Ayan, malinaw tayo dyan ha. So, going back to our episode, meron na ba sa inyong malabo na ang mga mata? Yung nahihirapan ng magbasa. Yung tipong yung grado ng salamin nyo singkapal na lang pagmumukha ng mga taong may utang sa inyo tapos hindi pa kayo binabayaran. Kung yes ang sagot mo sa mga tanong na yan, baka makatulong sa'yo ang episode natin this week. So, gora na tayo sa kwento natin this week in this segment that we call Storytime! So, nag-reunion kami ng mga high school friends ko recently. Tapos, napansin nila na nahihirapan akong magbasa kasi malabo na yung mata ko. Nag-joke pa yung friend ko na pwede na daw akong kumuha ng PWD ID kasi bulag na daw ako. Nagtawanan lang kami pero napaisip ako. Pwede ba talaga? I mean, hindi naman ako bulag. Pero malabo yung mata ko. For context, sobrang kapal ng glasses ko since I was a child. I got bullied when I was a young kid because my glasses are so thick. Recently ko na lang na-explore na magsuot ng contact lenses pero naiilang ako Kaya glasses pa rin yung sinusuot ko. Hindi pa ako nakapagtanong sa professional at nakapagpa-check up kung eligible ba talaga ako na humuha pero ayon kay Google, pwede naman daw. So, gusto ko sana subukan kasi, why not? Sayang yung benefits and discounts kung eligible naman ako. Ngayon, nabanggit ko to sa mga work friends ko. Yung plano ko, and sabi nila, may trabaho naman daw ako, bakit pa ako kukuha nun? Para lang daw yun sa mga totoong nangangailangan talaga, bakit daw makikiagaw pa ako? Sa totoo lang, feeling ko ang OA ng mga reaction nila. So, ano ngayon kung may work ako? Wala ba akong karapatan sa mga ganitong klaseng incentives kasi may work ako?
Ano sa tingin niyo? Ituloy ko ba ang pag-apply ng PWD-ID? O masyado na akong abusado? Okay, ayan. So, yung mga malalabo ang mata diyan, tingin kayong mabuti dito. Charot lang. Hindi ko lang kung na-gets niyo yung joke, pero joke-joke lang 'yan. Ang aga-aga yung mga banat natin ay ikaka-bash natin. Anyway, quick summary, etong si kuya ay malabo ng mga mata at nagsusuot ng makapal na glasses. Tapos may nagbiro sa kanya na kumuha na daw siya ng PWD ID kasi nga malabo na yung mata niya. Joke lang naman. So, naisipan niyang mukhang magandang idea, 'di ba? Why not kumbaga. Pero taliwas ang opinyon ng mga workmates niya. Ang sabi ng mga kaopisina niya para lang daw 'yun sa mga totoong nangangailangan. Hindi niya raw kailangan 'yun. Since may work naman daw siya, hindi niya kailangan kumuha ng PWD ID. Okay. Honestly, um, interesting to sa akin kasi medyo malabo na din yung mata ko. Well, dati pa naman, noon pa, matagal na akong nagsusuot ng glasses. Several years na akong nagsusuot ng glasses. Sabi nga ng nanay ko, kaka-computer ko daw to. Kaya malabo ang mata ko. pero, pero, hindi naman sobrang labo eh. I mean, sakto lang naman yung labo ng mata ko. Yung case ko kasi, nearsighted kasi ako. Meaning, mas nakakabasa ako kapag malapit yung binabasa. So, kapag malayo yung kailangan basahin, wala. Negative yan. De, hints ko lang mababasa yan. Blurred na silang lahat. So, kunyari, may babasahin ako sa cellphone. Carry yan. Kaya yan. Mababasa ko pa din yan. Pero kung may babasahin ako na traffic sign sa labas o kaya yung mga signage ng mga stores, yung mga signage sa kalye, yan, hindi ko na yan mababasa. Medyo malabo na yan. Pero more on letters and numbers lang naman ako nahihirapan eh. Kapag tao naman, kahit malayo, medyo naaaninag ko pa din naman yung face nila. Hindi pa naman sila sobrang blurred tulad nung sa iba. Yun lang yung medyo weird doon kasi pag numbers and letters, medyo malabo. Pero pag tao, kita ko sila. Weird. Ngayon, kabaligtaran naman ng sitwasyon ko yung iba, which is farsighted naman. Sila naman, nahihirapan magbasa or tumingin kapag malapit. So, madalas kong nakikita yan sa mga medj matatanda na yung gumaganon. So, kasi kailangan nilang ilayo. Usually, nilalayo nila yung binabasa nila para mas maging malinaw. So, going back to our story, narinig ko na din noon na pwede daw mag-apply ng PWD ID ang mga malalabo ang mata. Pero hindi ko masyadong binigyan ng attention kasi nga sa akin, normal pa naman yung vision ko eh. Yes, palabo, pero hindi naman ako masyadong nahihirapan. Gets nyo ba? Well, nahihirapan, yes, at some point, sometimes. Pero it's not like it can't be fixed by wearing glasses. Pag nagsalamin naman ako, okay na ako eh. So, ang ngayon ang tanong, pwede nga ba? 'Di ba? Alamin natin 'yan. Pwede nga bang mag-apply ng PWD ID ang isang taong malabo ang mata? So kung malabo ang mata mo, nagsasalamin ka ng makapal, so listen, watch this podcast maybe for you. Siguro ang una muna nating alamin kung ano-ano ba ang benefits kapag meron kang PWD ID. Okay? So, based doon sa website ng Department of Social Welfare and Development and yung website ng National Council of Disability Affairs, yung mga benefits, ito. Isa-isahin ko 20% discount on public transportation, 20% discount on hotels, lodgings, restaurants, and recreation centers, minimum of 20% discount on cinemas, concert halls, and other similar places of culture, leisure, and amusement. Meron pa silang discount on purchase of medicines on all drugstores, Mapa-Mercury yan, TPG, or kahit saan man yan, may 20% discount sila. 20% discount on medical and dental services.
20% discount on domestic, sea, and air travel fares. Ay, bongga! Pang Cebu Pack. O, ayan. O, domestic, sea, and air travel fares, meron silang 20% discount. Meron din silang educational assistance. I believe, based on sa nabasa ko, is primary, high school, tertiary level pwede. Kahit nga masteral tsaka PhD pwede. And also, isa pang benefit is yung mga express lanes for persons with disabilities in all commercial and government establishments. O, di ba? Bongga naman pala yung benefits pag meron kang PWD ID. In fairness naman pala sa mga benefits, no? Medyo similar yung mga benefits nila sa mga benefits na binibigay sa mga senior citizens. If, di ba, sa senior, ganoon din may mga discounts sa sini, sa gamot, sa airfare, sa restaurants, yan. So, almost similar. Not bad na din, di ba? Para tuloy gusto kong mag-apply. Parang gusto kong magkaroon ng PWD ID. Sayang din yung 20% discount, di ba? Tapos, may dumaang motor. Galing! Sige, tuloy na lang natin to. Deadman na sa mga motor. Ngayon, bago tayo magdiwang at mag-celebrate, no? Dahil maganda ang benefits, alamin muna natin kung sino-sino ba ang mga eligible. Kasi for sure, hindi man lahat yan ibibigay sa lahat. May eligibility requirements yan. Baka naman nag-fill out na kayo ng application form, di ba? Sobrang excited habang pinapakinggan nyo to, nag-fill out na kayo ng form. So, alamin muna natin kung sino yung mga eligible, ba? Para hindi masayang yung mga oras nyo lahat. So, ano ba yung mga eligibility requirements? Sino ba ang pwedeng mag-apply ng PWD ID? Okay. Technically, kahit sino naman pwede. Kahit sino pwede mag-apply. Pero hindi naman ibig sabihin na nag-apply ka, mag-grant sa'yo automatic yung license o yung ID. Siyempre, i-check muna kung valid ba yung application mo. Okay? Ngayon, based sa website ng NCDA or ng National Council on Disability Affairs, ito ang sabi. So, the identification cards shall be issued to any bona fide PWD with permanent disabilities due to anyone or more of the following conditions. So, ito na yung mga conditions. Listen very carefully. Psychosocial, chronic illness, learning, mental, visual, orthopedic, speech and hearing conditions. This includes persons suffering from disabling diseases resulting to the person's limitations to do day-to-day activities as normally as possible. O ayan, narinig nyo dito sa podcast natin. Kasama dyan ang visual. So, kuya, storyteller, may pag-asa pa tayo. Let's cross our fingers na pasok ka sa eligible mag-apply. Ngayon, as a responsible citizen, dapat basahin nating mabuti yung fine print and conduct further research based sa nabasa natin. Hindi man porket sinabing visual, apply na tayo kagad. Let's dig deeper and mag-alamin pa natin kung ano pa yung mga requirements ay mga dapat nating alamin regarding this. Honestly, ilang beses kong binasa yung meaning and such. Hindi ko na umpisahan sa simula kasi ang daming words, ang daming kama, ang daming chururut. So ngayon na nakita natin na kasama yung visual sa listahan, alamin naman natin kung ano yung scope ng visual. Kasi maraming conditions pagdating sa mga mata. You know, pwedeng totally bulag ka, pwedeng may cataracts, pwedeng yung isang mata lang yung may problema, okay? Or sa case ni storyteller, malabo yung mata mo. Okay? So, lumipad ang aming team sa isang EENT clinic para mabigyan tuldok ang mga katanungang ito. Chareng! Anong lilipad sa isang EENT clinic pinagsasabi nito? Wala tayong budget for that. Okay? Nag-investigate tayo online and napunta tayo dito sa website ng The Filipino Doctor. So, meron silang article talking about sino ba yung qualified sa pag-avail ng mga PWD benefits. Actually, maganda yung article na nabasa ko kasi binreakdown nila yung bawat item dun sa eligibility So, yung definitions ng mga psycho, something, visual, learning, inisa-isa nila yan. So, may definition siya to each of the conditions na nabanggit dun sa eligibility requirements and
isa na doon ay yung visual. So, basahin ko sa inyo yung doon lang sa visual part since yun lang naman yung relevant sa story natin. Okay, here it goes. Unlike other disabilities, a visual disability is considered a disability only. Naku, may only. When it can no longer be corrected. This means that a person who can still see clearly while wearing eyeglasses is not yet classified as visually impaired regardless of the grade of his or her eyeglasses. Yun lang. Yun lang. Dun lang tayo natalo. Wala na. End of the story na to. So I guess, kuya, that's the end of your PWD application journey. So ang sabi is, it will only be considered a disability if hindi na kayang i-correct yung vision using other means like glasses or contact lenses. Pero kung naaayos pa ng glasses or contacts, hindi ka qualified for a PWD license or ID. So, maybe, iniisip nyo, di mag-apply lang, di ba? Hindi naman siguro malalaman kung kaya pang i-correct o hindi di ba? Maliban nila, pupuntahan ba nila ako sa bahay para i-check kung bulag ako o hindi? Okay, cannot be mga friends. Hindi pwede. Kasi, apart from the application form na kailangan mong i-fill out, need mo ding mag-submit ng document from a doctor confirming your medical or disability condition. I-attach mo yan dun sa application form mo. And I guess yun yung i-validate ng city government kung eligible ka sa benefits ng PWD ID. So, hindi ka pwedeng magsinungaling. Kung sinungaling ka sa jowa mo at sa nanay mo, dito hindi pwede. So, I guess, kuya, dead end na tayo sa plans mo to get a PWD ID kasi based from your kwento, nako-correct pa naman ng eyeglasses yung conditions mo. Okay? Pero bago tayo pumunta dun sa verdict natin, since nasa usapan na tayo ng mga PWD, no? Mga pretty people, ingat-ingat lang ha. Ingat-ingat tayo sa mga jokes or when we're making fun of different disabilities, okay? Kasi one of the benefits of our PWD friends ay ang mga batas or laws na nagpro-protect sa kanilang well-being. So, making fun or mockery of a person with disability, whether oral or in writing, or imitating a person with disability in a public setting or gathering that are offensive in nature ay may karampatang parusa according to the law. So, kung na-violate mo ang mga yan, ba, na you mock someone, may na-offend, you imitated their disability and may na-offend, pwede kang magbayad ng fine of 50,000 pesos to 100,000 pesos or worst, jail time. Honey, naku, gusto nyo bang makulong dahil lang sa joke na mali? So, ingat-ingat tayo dyan. Yung jail time na to, 2 to 6 years. Minimum of 2 years up to 6 years. So, please, tigilan nyo na yung mga jokes or yung mga mockery ng mga differently abled people natin, ha? Kasi kulong ang aabutin nyo, girl. Kasama na dyan yung may mga mental health issues, I believe. Yung nasa spectrum ng special cases, if you know what I mean. So, wag na natin silang biruin or wag natin paggawing katatawanan yung sitwasyon nila kasi hindi naman talaga siya nakakatawa in the first place. Also, gusto ko ding i-touch yung sinabi ng mga office mates ni Kuya Car, no? Sabi nila, hindi naman daw kailangang mag-apply kung may work naman si Kuya at ibigay na lang sa iba yung benefits, ibigay sa mga totoong nangangailangan. To some degree, may point naman kung tutuusin. Siguro na off lang ako ng very, very light kasi sino ba sila to say na hindi kailangan ni Kuya yung benefits? Alam ba nila yung medical history ni Kuya? Alam ba nila in and out yung requirements and eligibility rules? Sila ba ang doktor ni Kuya sa mata para sabihin nilang hindi niya kailangan yon? Okay? They may be correct. Okay?
pwedeng tama sila. Sa case ni Kuya, mukha naman tama sila. Pero, they are not in the position to tell another person kung qualified ba sila o hindi. Maybe a nicer way to do this is to help the person gather data or facts about the requirements and eligibility rather than dismissing them right from the beginning. Okay? Hindi mo i-encourage mo sila, o sige, kuha kang PWD ID, ganyan-ganyan. Parang, alam mo sila, tulungan mo sila. Sige, help kitang kunin yung mga eligibility requirements. Tignan natin kung eligible ka. Then from there, kung base din sa mga research nyo, pasok, edi apply. Kung hindi, edi hindi. At least natulungan mo. Gets? Hindi yung, wag mo nang kunin yan. Hindi ka naman kailangan yun, nakakakita ka naman eh. Wag mo nang kunin yan. Sayang lang, ay bigay mo na lang yan sa iba. Ganon. Pangit. Pangit ng pag-uugali. Wag nyo ginagawa yan. We've reached the part of the podcast where we determine if Kuya with poor eyesight is pretty or petty. The time has come for you to know your verdict. I will say that you, Kuya with poor eyesight, are... Well, it depends. It depends sa mga next actions mo after knowing all of this new information. Okay? So, depende sa action mo kung magiging pretty ka o petty. As of now naman, hindi ka pa naman ata nag-a-apply eh. So, ngayon, alam mo na at mas clear na sa iyo yung mga eligibility and yung mga requirements, I guess, alam mo na ang dapat mong gawin. Hindi ko sinasabi na bulagin mo ang sarili mo, no? Tusokin mo ng ballpen yung isa mong mata, no? Para sure ball na magagrant sa'yo yung PWD ID, no? Hindi ganun. What I meant was, now that you have all of this information, tapos, pinili mo pa din ituloy ang plans mo mag-apply, di bahala ka sa buhay mo. Good luck na lang ang masasabi ko sa'yo. At dyan na natin tatapusin itong episode 23. 23 ba? 24? 24. Ay, naku, nalilito na ako. Basta itong episode na to, isa na namang episode na punong-puno na mga bagong kaalaman ang napakinggan nyo this week. And remind ko lang ulit kayo na to share this episode or podcast using the hashtag PrettyPettyThePodcast. Also, pag nakikita nyo yung mga reels, yung mga short videos and short clips na nare-release natin sa Instagram, TikTok, and Facebook, share nyo na din. Huwag na kayong mahiya. Okay? Malaking tulong yan to spread the podcast to other people. If you haven't followed our podcast yet, please follow us sa Spotify and sa YouTube. Okay, mas maganda kung both. And follow nyo na din yung mga social pages natin sa Facebook, Instagram, and TikTok. Now, alam ko ang daming link, di ba? Ang daming mga link na kailang tandaan or puntahan para sa mga socials natin. So, I actually made a Linktree account. It's actually a one-stop location to access all of our social media pages. So, dun sa Linktree account natin, makikita nyo dun yung Facebook page, Instagram page, TikTok page, YouTube page, even yung natin, story submission form, andun na lang. So, isang link na lang ang kailangan yung tandaan, which is, ready na ba kayo? Okay, the link is linktr.ee/PrettyPettyThePodcast. Ulitin ko, linktr.ee/PrettyPettyThePodcast. Okay, pag nagpunta kayo dyan, may mga buttons doon to go to Facebook, Instagram, TikTok, or whatnot. And then, it will automatically open the app for you. Tapos, it will go directly to my page. So, follow nyo na lang. So, mas pinadali ang proseso ng pag-follow. So, wala na kayong rason para hindi i-follow itong podcast at hindi i-follow ang ating mga social media pages. Okay? Ayan. So, kung meron kang mga social dilemmas tulad ng story ni Kuya with the poor eyesight, wala kong pangalan kasi, haba-haba. At gusto mong i-share dito sa podcast, i-submit mo na ang story mo through our story submission form. And hindi mo naman kailangan ng audio recording. Just type it in and then we will do the rest. Okay?
If you are a brand looking for brand partnership and collaboration, please send us an email at prettypettythepodcast@gmail.com. And with that, lagi nating tatandaan to always stay pretty at wag maging petty. Bye-bye!